Hey Max Part, kamusta kayo? At sa ganyan Max Part, pag-usapan natin na mga bagay na dapat mong palaging gawin para laging takot ang lalaki na mawala ka. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat palagi mong ginagawa upang palaging takot ang lalaking mahal mo na mawala ka is dapat nagpapamiss ka minsan. O kung maka-inspired, yun ang unang bagay na dapat palagi mong gawin. Alam niyo maka-inspired, alam ko na ang iba sa inyo ay naging needy na, naging clingy na, at sobrang nagpaparamdam palagi sa lalaking mahal niyo dahil mahal mo siya. Pero dapat minsan matuto ka magpamiss. Mawala ka paminsan-minsan, huwag ka mag-message ng medyo matagal, huwag ka agad mag-reply. Huwag ka masyadong mag-update, hindi ka dapat laging available at magpaka-busy ka sa ginagawa mo. Dapat matuto ka magpamiss. O kung maka-inspired, effective yan. At talaga man dapat palaging kasama yan sa mga tips na ibibigay sa inyo upang ang isang lalaki ay palagi kang hanapin. Sapagkat ka-inspired, doon na nakikita ng isang lalaking halaga mo, napifeel ng isang lalaking mahal mo, ang halaga mo, kapag ikaw ay walang masyadong paramdam sa kanya. Di ka niya palagi nakakausap, di ka niya palagi nakikita, di ka niya palaging talaga namang ka-inspired nakakasama. Matuto kang magpamiss upang ang isang lalaki ay palaging nandiyan ang pagmamahal sa iyo, makita ang halaga mo, at siya ang maging needy sa iyo. To the point na maghahabol siya sa iyo, ka-inspired. Yung iba sa inyo hindi kaya eh. Kasi ikaw mismo yung needy talaga, di ba? Yung iba sa inyo hindi kaya sapagkat takot na baka magalit yung lalaki, baka hindi rin magparamdam. Alam niyo mga ka-inspired, magkaroon ka lang ng magandang idadahilan sa kanya. O may inis siya, magtatampo, sabihin natin ganon. Pero hindi sila ng pagkakataon, lalo na kapag alam niyang busy ka naman talaga. Alam niyo, kahit naman ikaw kapag ikaw nawawala ka ng gana sa boyfriend mo, kapag ikaw nawawala ka ng gana sa asawa mo, tapos biglang hindi siya nagpaparamdam sa'yo, biglang parang mailap siya, hindi siya nagre-reply, hindi siya nagme-message, di ba? Makikita mo rin ang halaga niya, mapifeel mo rin na namimiss mo siya. Ganun lang yan sa isang relasyon. Dapat hindi laging hindi laging sabihin nating nagkikita kayo, nag-uusap kayo, hindi dapat laging ganoon. Dapat matuto kang dumistansya paminsan-minsan, i-ignore siya paminsan-minsan, iisin siya paminsan-minsan. Talaga naman ka-inspired, hindi lang dapat sa kanya umiikot ang mundo mo, matuto ka sa sarili mo, mag-self-improve ka. Huwag puro lalaki ang laman ng utak mo, huwag puro pag-ibig umiikot ang mundo mo. Huwag puro pagmamahal na lang sa kanya. Isipin mong mahalin ang sarili mo, mahalin mo ang karir mo, mahalin mo ang pamilya mo, makipag-bonding ka sa mga kaibigan mo, mag-focus ka sa bambagay, at mamimiss ka niya ka-inspire. Sapagkat kapag palagi ka na lang sa kanya, umiikot ang oras at mundo mo, talagang magsasawa sa iyan, at baka maboring sa iyan. Ipagpalit ka sa iba, o hiwalayan ka pag naramdaman niyang hindi ka na ganun kahalaga sapagkat dahil ka nandyan. Huwag kang laging magparamdam upang makita niyang halaga mo. Mamimiss ka niya. Matuto kang magpamiss palagi, ka-inspire. At ang pangalawang bias mo na pwede mong gawin palagi upang lalaki laging matakot na mawala ka is maging friendly ka. O kung makitas pa dyan ang pangalawa, alam niyo mga ka-inspire, kung magiging friendly ka, malaking bagay yan upang lalaki laging matakot na mawala ka. Sapagkat ang pagiging friendly ay bumubuo ng mga pakikipag-communicate sa ibang tao. Siyempre, bilang partner, ayaw niya na palagi kang may kinakausap o palagi may lumalapit sa'yo. Siyempre, nagiging makasarili nga pag in love Ngayon, pag nakita ng lalaki na friendly ka, marami siyang maiisip na ikatatakot niya. Lalo na kapag yung mga nagiging kaibigan mo, mga gwapo, mga nagiging kaibigan mo, matataas ang status, mas mataas ang status sa kanya, mga nagiging kaibigan mo, mas gwapo pa sa kanya. Tingnan natin kung hindi yan matakot na mawala ka sa pagiging friendly mo. Minsan nga, di ba, yung iba sa inyo, pinagbabawalan kausapin sa ganito, pinagbabawalan pumunta kay ganyan, pinagbabawalan na kilalanin sa ganito, dahil nga, natatakot na. Kahit kayo naman, kayong mga babaihan, kapag ang boyfriend mo o ang asawa mo ay friendly o palakaibigan, di po ba ka-inspired minsan napapaisip ka din at kung ano na rin tumatakbo sa utak mo? Dahil doon sa mga kaibigan niya, dahil doon sa bago niyang kakilala, dahil doon sa lagi niyang kausap, di po ba ka-inspired? Ganyan din ang isang lalaki. Sapagkat ang mga kalakihan ay mga logical, kung ano-anong naiisip nila, naiisip namin. Kaya hindi namin gugustuhin na
mangyari pa sa punto na maagaw ka ng iba ng sinasabi mong kaibigan mo. Pero hindi man sa lahat ng pagkakataon, dapat matuto pa rin magtiwala. Yun nga lang, di mo may tatanggi o may iwasan na ganun ang isipin niya. Ipaliwanag mo na ng maayos. At ikaw, maging tapat ka din. O, friendly ka, dapat maging tapat ka rin. Friendly ka, pero dapat maging faithful ka sa partner mo. At ang lalaki, laging matatakot na mawala ka, maagaw ka ng iba. Babakurang ka niya. At mapifeel niya ang halaga mo. At di niya gugustuhin na maagaw ka ng iba at gagawin niya lahat para lambingin ka, mahalin ka, huwag ka lang maagaw ng iba. At sa pinakamagandang pwede mo maranasan sa isang relasyon, yung nakikita mong takot ang partner mo na maagaw ka ng iba sa pagiging friendly mo. Kaya sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki ay talaga mang matakot na mawala ka. Bukod sa magpamiss ka, maging friendly ka, ka-inspire. At ang pangatlong bagay mo na pwede mong gawin palagi upang lalaking mahal mo ang partner mo laging takot na mawala ka is palagi kang magpaganda. Yun ang pangatlo, ka-inspire. Kung mag-inspire, pag ikaw ay lagi nagpapaganda at lagi kang maganda sa paningin niya, sigurado ka-inspire, takot siyang mawala ka. Kapag kataba ka, laki yan, ay ganyan talaga. Pero pag ikaw pinapabayaan mo sarili mo, hindi ka nag-aayos, sabihan hindi ka self-improve at wala ka masyadong pakis sa sarili mo sa tingin ng tao sa'yo, ay siguro mo turn off ang boyfriend mo. Turn off ang partner mo, ang asawa mo. Dahil kaya ka nga niya niligawan dahil maganda ka. Kaya ka nga niya niligawan, minahal dahil alam niyang marunong ka sa sarili mo. Tapos nung na-inlove ka na sa kanya, o sabihin rin matagal na kayo, naging pabaya ka na, o may anak na kayo, huwag ganon. Kahit anong mangyari, mag-asawa kayo, magkaanak, matagal na kayo, dapat palagi ka pa rin self-improve. Nagpapaganda, nagpapasexy, inaalagaan mong kalusugan mo, inaalagaan mong looks mo, ang itsura mo, ang katawan mo, upang lalaki hindi ma-turn off at hindi magsawa sa'yo, hindi manlamig sa'yo, hindi ka ipagpalit sa iba, at ikaw pa rin ang mahalin niya. Lagi siyang ma-attract sa'yo, tumaas ang interest niya sa'yo, at hindi niya gusto yung mapunta pa sa iba, kundi sa'yo lang, ka-inspire. Sa mga sikreto upang lalaking mahal mo ay laging sa'yo, at laging makuha mo ang interest at sabi nating pansin niya. Dahil pag di ka nag-aayos, maaaring makuha ng iba ang pansin niya. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, dami nagagandahang babae. Kahit saan magpunta may tukso. Kahit saan mayroong maganda, mas bata pa, mas sexy pa. Talagang lumaban ka, maging competitive ka, mag-self-improve ka, palagi ka magpaganda upang may laban ka, upang ang pag-ibig ng partner mo ay manatiling sa'yo. Sa isang mga sikreto, bagay na palagi mong gawin upang isang lalaki matakot na mawala ka. Hindi ka niya pagpalit sa iba, bakurang ka niya, mas lalo ka niyang mahalin. Palagi ka magpaganda, ka-inspired. Huwag mong hahayaan na maging low value ka sa paningin niya. Dapat sikapin mo palagi na maging high value ka sa pamamagitan ng palagi kang maganda, ka-inspire. At ang pang-apat na palaging dapat mong gawin, ka-inspire, upang ang part ng lalaki laging takot na mawala ka is palaging magpakita ng katapangan pagdating sa tama. O pumakas pa dyan ang pang-apat. Bakit naman ganon? Matatakot ba ang partner ko na mawala ako pag ganyan ako? Yes, ka-inspire. So pag hindi ka basta-basta, hindi ka easy to get, hindi ka pahina-hina, at hindi ka low value. Pinapakita mong high value ka at karapat dapat ang i-keep sapagkat ka-inspired, mabuti kang babae pero matapang ka din sa paggawa ng kung anong tama. Kaya lang naman inaabuso, talaga namang binabalewala at minsan sinasaktan pa ulit yung mga ibang babae sapagkat masyadong mahina. Kaya dapat hindi porket babae kayo ay laging kala mo mahina ka na. Dapat palagi magpakita ng katapangan. Hindi naman yung katapangan na maghahanap ka ng away, masungit ka, palaaway ka, hindi ganun. Ang ibig sabihin, magpakita kang katapangan sa pagdating sa kung ano ang tama. Halimbawa, hindi ka niya nare-respeto. O kaya naman, sabihin natin babaero siya, sabihin natin mabisyo siya, minumura ka niya, sinasaktan ka niya pisikal, at palagi siya nagsisinungaling. Ano ba dapat mong gawin? Siyempre, alam mo na yon, turuan siya ng leksyon. Hindi yung hinahayaan mo lang. Kaya mas lalo kang inaapi. Kaya mas lalo kang sinasamantala Kaya mas lalo kang kinakawawa Kaya mas lalo kang sinasaktan Kaya pa ulit-ulit siya, di siya nagbabago Kasi alam niya, kaya ka niya Pero pinakita mo na talaga namang matapang ka din kahit mabuti ka at nagmamahal ka sa kanya. O iniibig mo siya. Mahal mo siya, mahalaga yung lalaking yan sa buhay mo. Pero dapat hindi mo hinahayaan na ginaganyan-ganyan kanya. Dapat hindi mo hinahayaan na umaabuso yan sa'yo. Dapat ipakita mong matapang ka na kahit mahal mo siya, handa mo pa rin siyang iwan, pakawalan, hiwalayan, layuan, tiisin kapag di siya nagbago sa'yo. Bagay na totoo. Bagay na kapag nakita ng isang lalaki sa isang babae, ay papahalagahan niya ito. Maging ganyan ka ka-inspire, pero maging mabuti ka pa rin babae. Bagay na totoo sapagkat pag palagi mo yung ginagawa sa lalaki, ay matatakot siyang mawala ka sapagkat alam niyang kaya mo dahil matapang ka ka-inspire.
At ang limang bagay na pwede mong gawin palagi upang ang part ng lalaki laging takot na mawala ka is palaging magpaganda ng katawan o alagaan ng katawan. Yan panlima ka-inspired. Opo mga ka-inspired, syempre naman. Bakit naman ka-inspired pag inalagaan ko ang katawan ko? Pwedeng matakot siyang mawala ako? Opo mga ka-inspired, sapagkat nakakatulong yan upang mas lalo kang maging mahalaga. Mas lalo siyang ma-attract sa'yo. Pag ang lalaki mas lalong na-attract sa'yo, ay siguradong natakot siyang mawala ka at natatakot siyang maagaw ka ng iba. Sapagkat siya ay na-attract sa'yo, gusto niya ikaw ay sa kanya lang. Bagay na totoo upang ang isang lalaki mabalo sa'yo. Diba? Pero pag ikaw, nagpapabaya ka sa katawan mo, wala kang pakialam sa katawan mo, sigurado kayo, mataturn off yan sa'yo. O ngayon, pag na-turn off yung lalaki dahil pabaya ka sa katawan mo, sa tingin mo, matatakot siyang mawala ka? Baka matuwa pa yan para makaharap ulit siya ng iba. Ay, real talk lang. Tapos sisihin mo kung sino-sino, sisihin mo sarili mo. Kaya naman, mag-alaga kayo ng katawan nyo. Mag-self-improve kayo. Magpa-sexy. Kung kailangan magpapayat, magpapayat. Kung kailangan magdagdag ng timbang, depende kung anong bagay sa'yo. Alamin mo, magsakripisyo ka, magtiis ganda ka, magpapawis ka, lahat gawin mo para sa sarili mo. Lumaban ka para sa pag-ibig. Kaya inspired, kala ko ba tanggap niya ako? Oo. Tanggap ka niya noon kasi maayos pa ikaw. Kaya inspired, nakilala niya akong ganito na hanggang kailan? Hanggang kailangan niya tanggap na ganyan ka? Pag may nakilala na siyang mas sexy sa'yo, o ang pagmamahal nandyan. Pero responsibilidad mo na magpaganda, magpa-sexy para sa partner mo. Hindi mo pwedeng, yung iba kasi nagdadahilan eh. Pag mahal ka ng isang tao, dapat tanggapin ka niya kung ano itsura mo, kung ano katawan mo. Oo, dapat ganon. Pero mas mauutusan mo ba ang utak at puso ng lalaki? Lalo na kapag nakakakita siya ng mala model, nakakita siya ng mala artista, tapos inakit pa siya. Paano pag attractive din yung partner mo? Eh di marami ka ng kaagaw, tapos ganyan ka pa. Ano pang idadahilan mo? Huwag kang humanap ng dahilan. Magpa-sexy ka, mag-self-improve ka, magpaganda ka, upang wala rin siyang madahilan para iwang ka. At magkaroon siya ng dahilan para matakot na mawala ka. Ka-inspired. Sarili mo yan, kontrolado mo yan. Huwag kang humanap ng dahilan para di mo gawin yan. Humanap ka ng dahilan para ikaw ay maging high value sa paningin niya. Bagay na totoo upang ang lalaki ay laging takot na maagaw ka ng iba, mawalay ka sa kanya, at iwan mo siya ka-inspired sa isang mga sikreto. Bagay na lagi mong gawin, magtiis, magsakripisyo, ang katawan mo, ilagaan mo. Magpaganda ka, ayusin mo gali mo at lagi maging matapang ka. Yung mga sinabi ko, tandaan niyan. Sigurado ang partner mo ay makakadagdag ng takot sa kanya na ikaw ay mawala sa buhay niya. Sapagkat mas lalo ka magiging mahalaga at mas lalo ka niyang mamahalin ka-inspired. Mas lang po na maraming salamat po mga ka-inspired sa pagtapos po ng vlog nito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pasubscribe na po mga ka-inspired at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimais lang po dyan sa aking Facebook ay po yung profile picture ko. Pakihanap lang po yung picture na yan. Aldin Capa sa FB. At pakimessage ako. Ako mismo mag-reply at kakausap sa inyo. At pag-usapan natin inyong mga problema sa pag-ibig at relasyon. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!